Welcome sa bagong era kung saan nag-iba ang ihip ng hangin dahil sa awakening. Sa gitna ng frozen wasteland na singlamig ng ex mo, nagtipon ang mga bigating nilalang. Ang target, ang legendary Death Den. Isang S-rank dungeon na bahay ng ancient entity na di basta-basta. Ito ang OG dungeon sa Planet Azure, at ilang dekada ng undefeated ang status nito. Literal na sementeryo ang entrance. Tambak ang kalansay ng mga master na nag-feeling strong pero najigi. Pero iba ang araw na to. Mga bes, ang lodi nating si Suming, nag-solo gaming sa Death Den. Matapos ang bakbakang malala, Victory Royale ang lolo nyo. Tepok ang god tier boss ng dungeon. Pero paglabas niya, imbes na palakpakan at confetti, iba ang sumalubong sa ating exhausted hero. Na-ambush ang Fersen. Pinalibutan siya ng mga dati niyang tropa na ngayon ay amoy traitor na. May nang-asar pa, wag na daw pumalag si Lodi at isurrender na ang divine artifact na kakatapos lang niyang makuha. At eto pa ang isang epal na nagdikta ng kanyang kapalaran. Tinawag pa siyang Hero of Humanity sarcastic much. Quick death daw ang premyo, pag sumuko siya. Kapal. Si Suming naman, nag-crackling ang energy sa katawan, at nagets na ang galawan ng mga ahas. Realization hit him hard, hinintay lang nilang mag-clear siya para instant loot ang mga tamad. Mapapaisip ka talaga, planado ba to simula pa nung una? Grabe ang script. Mula sa grupo ng mga trader, humakbang ang blondie na si Jing Tang. Sabay hugot ng espada niyang nagpa-pulse ng blue lightning. Pa-cool kid ang datingan. Hinarap niya ang dating bestie, dinedemand ang artifact with matching threat. Nag-appeal pa sa friendship card. Bubuhayin daw si Suming kapalit ng item. Di nga. Sabay smirk si Jiang Tong, nagyabang na pipinuhin daw niya ang natitirang lakas ni Suming. Yabang. Hawak ang nag-aapoy na red sword, nagsisi si Suming kung bakit naging bulag siya sa katotohanan. Tinuring niyang mga kapatid ang mga lokong to since childhood days. Ilang taon silang magkasangga sa laban, yun pala mga ahas na tinatago sa damuhan. Punong-puno ng pait ang puso niya, kaya nag-decide siyang hindi siya babagsak ng walang laglagan. Tinaas niya ang sandata at boom. Sabog ang red and purple energy mula sa artifact, epic explosion malala. Nakatayo ng matikas at palaban, si Suming ay hinamon ang mga dating kasama. Kung gusto daw nila ang Ring of Dao, edi kunin nila. Pero duda siya kung may ibubuga ba talaga sila. Roast malala. Napatigil ang mga trader sa tindi ng energy na nilabas niya. Shocked sila Nainip na ang isang alagad ni Jiang Tong, nag-uutos na tapusin na si Suming. At yarn. Pero pumigil si Jiang Tong, bawal daw maging reckless habang hawak ni Lodi ang artifact. Habang intense ang standoff, biglang may bumaba mula sa langit na tumatawag sa pangalan ni Suming. Napatingin siya sa taas. Isang pink-haired beauty na si Xiaoman ang lumilipad palapit sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Nag-explain agad na may narinig daw siyang chika na may nagpaplano ng masama laban kay Suming kaya nagmadali siyang pumunta. Worried GF ang peg. Nag-reassure naman si Suming, "Huwag ka mag-alala babe, sisiw lang mga to sakin." Pero sa loob-loob niya, nagtataka siya. Paano siya na-locate ng mga kalaban ng ganun ka-accurate? Habang nag-iisip siya, si Jiang Tong naman ay may nakakalokong ngisi. Sa moment na yon, naramdaman ni Suming ang matinding sakit sa kanyang likuran. Sinaksak siya ni Xiaoman. Bulong nito, siya ang source ng info. Siya ang naglaglag. Shocked to the bone si Suming. Nakita niya ang red magic circle na umiilaw sa kamay ng babaeng mahal niya. Hindi ma-process ng utak niya. Bakit siya pa? Bakit sa dinami-dami ng tao, siya pa ang gagawa nito? Sa kabilang banda, sumigaw sa tuwa si Jiang Tong. Final catalyst acquired na daw. Agad niyang inutos ang activation ng imprisonment formation, huli ka balbon. Instantly, isang dambuhalang red sigil ang lumabas sa langit sa tapat ni Suming. Trap card activated. Hala, anyare? Biglang may nagburst na glowing red chains mula sa sugat niya, parang bondage ang peg. Suppressed malala ang energy ni Idol. Shocked siya nung makilala niya kung kanino galing yung curse mark. Kay Ren Xiaoman pala. Diyos ko, ang tagal na palang nagpaplano ng betrayal ang ahas na to, certified traitor yarn. Eto namang si Jung Tang, feeling close. Tumabi kay Xian sabay akbay pa. Lakas maka-power couple from hell ang datingan.
Nang asar pa ang Mokong. Special delivery daw yung imprisonment formation para lang mablock ang powers niya. Custom made daw yun para sa kanya. Kaya sorry na lang, 0 mana at 0 power ang bagsak ni Suming. At eto na ang T. Sabi ni Xian, excuse me, si Jiang Tang lang talaga ang bet ko ever since. Aray ko po, ang sakit nito mga bes. Ginamit lang daw siya dahil sa rare 9-star talent niya, Tool Zone malala para lang makuha yung divine artifact. Wasak na wasak ang puso ni Koya. Betrayal of the year ang ganap. Napaluhod na lang siya at napasigaw sa sobrang galit. Ramdam nyo ba yung sakit? Kasi ako, oo. Dahil helpless na si Suming, nag-utos na si Jung Tang tapusan na yan at kunin ang artifact. Grabe, walang patawan. Sugod mga alagad. Ready to kill. Pero wait, biglang lumindol at sumabog ang lupa bago pa sila makalapit. Plot twist. OMG. Isang dambuhalang kalansay na kamay ang biglang lumitaw from the ground. Sinundan pa ng sandamakmak na skeletal warriors. Hinarang nila ang mga kalaban para protektahan si Suming. Backup has arrived. Napanganga si Suming. Sino daw tong hero na biglang sumulpot para isave siya? Pagtingin niya. Isang babaeng nakahood at may light purple hair. Astig ng entrance ni ate girl. Si Ji Yao pala, yung necromancer. Lumanding siya sa gitna, bitbit ang kanyang powerful staff. Girl power is real. Sigaw niya kay Suming. Huwag kang susuko. Determinado siyang pigilan ang mga Filingero sa pagkuha ng artifact, pero si Jiang Tang, napasmirk lang. Sino na naman to? Ang peg niya, parang walang paki. Deadma lang siya. Akala niya, may dumagdag lang daw sa listahan ng mga mamamatay today. Lakas ng amats nito ah. Nagyabang pa ang loko. May army daw siya ng masters, kaya kahit Great Emperor pa daw ang dumating, walay na magagawa kay Suming. Bakbakan na, nagkagirian na ang mga goons niya at ang undead army ni Jiao, bardagulan na to. High blood na si Jiang Tang. Sugod agad kay Jiao sabay sigaw, mamatay ang humarang sa daan ko, triggered yarn. Habang busy si Jiao, may sumigaw na watch out sa gilid, pero scam lang pala yun. Budol is real. Na-distract si ate girl, lumingon siya, pero huli na ang lahat, nasa harap na niya si Jiang Tang. Hinampas siya ng weapon na may lightning effects. Napaka-traitor talaga ng galawan. Sabi pa niya, huwag kang magagalit ha, classmate naman tayo eh. Kapal ng mukha, sarap sa pakin. Si Suming, walang magawa kundi sumigaw ng Jiao. Habang tinatamaan ang savior niya. Ang sakit sa heart. Down na si Jiao. Nakita ni Jiang Tang ang opening. Finish him na daw ang drama. Binalikan niya si Suming. Masyado kang concern sa iba, ikaw na ang sunod na matetegi. Deserve daw niya mamatay. Sabay saksak ng glowing blue blade sa dibdib ni Suming, bullseye malala, tagos hanggang buto. Binulungan pa siya ng demonyo, ibigay mo na ang artifact, baka sakaling buhayin pa kita, loser. Pero akala niya ba bibigay si Suming? No way. May huling banat pa ang bida natin. Kahit duguan ang bibig, hinawakan niya ang mga kaidena. Ang titig niya sa mga traitor. Purong galit at puot. Mga halimaw kayo. Sigaw niya habang umiipon ng nakakatakot na red at black energy sa katawan niya. Last card na to. Ilalabas na niya ang forbidden self-destruct technique, suicide move para sa bayan. God tier technique, annihilation burst. Sasabog na ang lahat. Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa lugar. Napilitang umatras sila Jiang Tang at ang ex niyang ahas sa takot, pagkatapos ng chaos. Biglang tumahimik ang battlefield. Ang creepy ng silence, mga bes. Si Suming, halos patay na, inabot ang kamay at binulong ang pangalan ni Jiao. Stay with me ang drama. Gumapang siya palapit at niyakap ang duguan niyang katawan. Puno ng pagsisisi, tinanong niya, bakit mo ba ko niligtas lagi naman kitang binibigo. Pero si Jiao, kalmado lang. Isang mahinang ngiti ang binigay niya sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ni Suming, kung ito na ang huli, at least. Magkasama tayong mawawala. Sana all loyal hanggang dulo. Habang nauubos ang hininga, nakahanap ng huling lakas si Suming. Nagmaterialize ang espada niya at bumaon sa lupa sa harapan nila. A tragic monument, hanggang sa muli. Warsla na to. Isang matinding shoutout sa mga kaaway niya, habang yakap ang malamig na bangkay ni Gi,
si Suming ang legendary God Slayer ay napasumpa ng malala. Sabi niya, pag ako nabuhay ulit, humanda kayo ren, Xiaoman at Jiang Tang. Pupulbusin ko kayo hanggang maging abo. Napanganga na lang ang mga tridor sa gilid, shooked at naglo-loading ang utak. Biglang nanlaki ang mata ni Jiang Tang. Gets na niya ang suicidal plan ng ating bida. Balak niyang itangay ang divine artifact sa hukay. Idadamay niya ito sa death den para, di na mapakinabangan ng mga gahaman. Huling hirit ni Suming, gusto nyo to? Edi habulin nyo ko sa impyerno. Sabay talon sa bangin bitbit si Giao. Straight dive papunta sa chaotic energy sa baba. Pero teka, sa kamay niya, ang ring of daw. Biglang umilaw ng blinding gold. Grabe, parang spotlight ng langit. Nag-white screen ang paligid. Bumigay ang katawan ni Suming. Deads na nga ba? Pero wait lang. Pagdilat niya, hindi siya nasa impyerno, kundi nakatitig sa blue sky at sa school building niyang luma. Anyari, lalong napraning si Lodi nang may marinig sa mic. Rinig na rinig ang announcement para sa 127th Awakening Ceremony ng Xuanjing First Academy. Si Wong Chang daw ay awakened na. Kaso, enchanter lang ang class. Lifestyle lang, walang bakbakan. Si Suming naman, na ngayon ay nagmukhang bagets ulit, nakatayo sa gitna ng mga estudyante. Rinig niya ang bulungan na malas daw ang batch nila. Pero yung salitang awakening ceremony, tumagos sa buto niya. Ong Je, legit ba to? Bumalik siya sa past. 18 years old ulit siya. Araw mismo ng awakening niya. Habang tulala sa crowd, ang mga alaala niya ay nag-flashback ng 4K HD quality. Nakita niya si Wong Chang, aka Fatty sa past life niya. Naalala niyang enchanter din ito noon. Confirm, hindi to panaginip, mga bes. Para sureball, hinulaan niya ang mga susunod na mangyayari. Si Lee Songyang magiging 2-star warrior, si Chen Yu iiyak dahil failed, at si Song Li magiging battle mage. At ayun na nga, ang mga ganap ay swak na swak sa hula niya. Nagdiwang si Lee Songyang bilang warrior, sumunod si Chen Yu nang umangawa sa iyak, dahil bagsak ang awakening. Tapos si Song Li, battle mage nga, perfect score ang prediction. Burado na ang duda ni Suming. Isang malupit na smirk ang gumuhit sa mukha niya. Rebirth is real. Pero biglang nagdilim ang aura niya. Naalala niya ang katraidoran nina Jiang Tang at Ren Xiaoman. Ramdam niya na, ang second chance na to ay biyaya ng langit. Oras na para baguhin ang tadhana at magiganti. Naputol ang drama niya nang biglang maggasp ang lahat. Sa stage, ang batang Jiang Tang. Napapalibutan ng nakakabulag na purple aura. Halos pumiyok ang announcer sa excitement dahil na-unlock ni Jiang Tang ang rare hidden class, Demon Puppet Warrior. 8-star attribute pa. Nagwala ang buong campus, shocked ang lahat. Expected naman daw sa young master ng Jiang family. Sana all mayaman at malakas. Pero si Suming, nakatitig lang siya sa future enemy niya. Mata sa mata, punong-puno ng puot, habang nagpa-party ang announcer sa stage. Habang nag-emote ang ating school genius na si Suming, bigla siyang kinalabit ng kung sino. Paglingon niya, nashock siya ng malala nang makita si Ji Yao buhay na buhay at naka-uniform pa. Sabi ni Ateng, kanina pa raw siya hinahanap. Pero dahil mukhang nakakita ng multo si Suming, napa-ask tuloy siya kung anyari. Para di mahalata ang pagka-mental breakdown, nag-act natural agad siya at binati si ate girl ng advance congratulations. Napaloading naman ang brain cells ni Ji Yao at nagtaka kung para saan ang congratulatory speech na yun, bigla namang nag-flashback sa isip ni Suming ang huling moment nila kung saan namatay si Ji Yao sa mga bisig niya. Pero imbes na umiyak, isang napaka-gentle at gwapong ngiti ang ibinigay niya. Dinamay pa niya sa misteryo at sinabing wala lang yun, malalaman din daw ni Ateng ang team mamaya. Ramdam mo ang feels nang sabihin niyang sobrang saya niyang makita itong muli. Sakto namang tinawag na ng announcer si Ji Yao. Medyo nagulat pa si ate bago umakyat sa stage for the go. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay niya sa misteryosong celestial stele. Pagdikit ng mga daliri niya, biglang sumabog ang nakakasilaw na blue energy at nilamon ang buong pagkatao niya. Halos mabasag naman ang boses ng announcer. Nang i-announce na na-unlock ni Jiao ang isang hidden combat class, ang legendary necromancer na may 7-star attribute. Nga ang lahat ng estudyante. Puro sana all at bulungan ang maririnig sa paligid dahil sa gulat.
Pero si Suming, chill lang si Koya at nakangiti na parang siya ang may hawak ng script. Alam na niya kasing mangyayari to. At ngayon, spotlight na niya ang hinihintay. Tinawag na si Suming. Habang naglalakad siya paakyat, nag-cheer pa si Jiao ng good luck. Pero syempre, di mawawala ang mga bashers at nega sa gilid na puro bulungan. Imposible daw magkaroon ng isa pang hidden class, lalo na sa isang ulila na tulad ni Suming. Haters gonna hate talaga. Teka lang mga lords, context reveal muna tayo para hindi kayo maligaw. Nasa Planet Azure tayo sa loob ng Dragon Nation, kung saan ang mga awakened ang totoong bossing ng mundo. Ilang dekada na ang nakalipas noong nagsimula ang tinatawag nilang Awakening Era. Mula noon, lahat ng nagdedebyo o nag-18 ay kailangang sumabak sa ceremony para maging official na awakened. Sila ang mga lodi na kayang baliin ang reality at siguradong instant yaman at fame ang kapalit. Pero teka, walang libre sa mundo. May mabigat na kapalit ang powers na to. Kailangan nilang makipagbigihan sa mga halimaw at pasukin ang mga nakakakilabot na dungeons araw-araw. Balik tayo sa stage, habang papalapit si Suming sa Celestial Stele. Biglang nag-senti mode ang ating bida at inalala ang kanyang past life. Dati, isa lang siyang ulilang umaasa sa ayuda, at scholarship para makasurvive. Pero noong unang awakening niya, favorite siya ni Lord. Bumaba ang himala at nakuha niya ang ultra-rare 9-star attribute at ang legendary class na God Slayer. Ngayon, sa kanyang second life, ready na siya for round 2. Determinado siyang baguhin ang kanyang tadhana at hindi na papayag na maulit ang masalimuot na nakaraan. Inabot niya ang artifact sabay sumpa, "Huyo kayong lahat sa akin ngayon." At boom! Sumabog ang pinaghalong purple at pink energy na parang fireworks display sa langit. Halos malaglag ang panga ng announcer sa nakita niya. Ito na ba ang birth of a genius? 9-star attribute ba ito o baka mas mataas pa sa inaakala nila? Maging si Jiao at ang mga kaklase niya ay napa-freeze sa sobrang gulat. Hinihintay na ni Suming ang pamilyar na power surge mula sa dati niyang awakening. Pero teka lang mga lords, may kakaibang nangyayari. Isang nagliliyab na blue sigil ang lumitaw sa dibdib niya, at lumabas mula rito ang legendary Ring of Dao Defiance na kasama niyang namatay noon. Kahit si Suming, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Narealize niyang sumama pala ang overpowered ring na to sa pag-travel niya back in time. Pero bago pa siya makarecover, may isa na namang pasabog na kaganapan. Biglang may kakaibang kuryenteng gumapang sa katawan niya, at boom, lumabas ang isang holographic screen. Isang system notification ang nag-confirm. Ang Ultimate God Slayer class system ay official na nagbind sa kanya. In-announce nito na successful ang awakening, at may bonus pang bagong class na inassign sa kanya. Pero teka lang, hindi ito yung dati niyang class na inaasahan ng lahat. Dahil ang binigay sa kanya, isang mythic class, ang legendary na Sword God, tulala si Suming. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Mythic class, Sword God, legit ba to? Biglang sumabog ang napakatinding pulang enerhiya, galing sa awakening ni Suming. Lahat ng tao sa paligid, napanganga na lang sa gulat. Pati yung announcer, shook to the bones. Anong klaseng halimaw na class daw ang kayang gumawa ng ganung phenomenon? Nagkagulo ang mga estudyante. Ang hula ng iba, baka non-combat class lang yan kaya GG na si Suming. Pero pumalag si Jungtang. Imposible daw ang sinasabi nila. Sa lakas ba naman ng vision na yan? Sigurado siyang hindi lang yan basta lifestyle class, pero habang nanonood siya, tumagaktak ang pawis niya. Yung pressure ng aura ni Suming, parang pinipitpit sila sa lupa. Pero si Suming, chill lang na nakatayo sa gitna ng napakalakas na energy storm. Focus lang siya sa pagbabasa ng golden panel sa harap niya. Kumpirmado, Sword God nga ang class niya. Ibang-iba ito sa God Slayer class ng dati niyang buhay. Pinindot niya ang interface. Nag-scan ang system. Identity verified, Suming. At boom, lumabas na ang kanyang bagong status screen. Class, Sword God. Pero ang mas malupit, meron siyang golden talent. Ang tawag dito, Universal Ascension. Kaya niyang i-upgrade at i-evolve ang kahit ano. Natulala si Suming sa sobrang gulat. Na-realize niyang mas mataas pa ang golden talent kaysa sa legendary 9-star class na nakuha niya noon. Napangiti siya ng may kayabangan. Alam niyang ang lakas nito ay lampas pa sa God's class. Sabik na sabik siyang makita ang mga skills niya,
kaya binuksan niya agad ang interface. Pero biglang nawala ang ngiti niya. Zero progress, at may isang mensahe lang, no abilities have been awakened daw. Uminit ang ulo ni Suming. Gusto niyang sapakin ang screen. Paano nangyaring golden rank talent pero walang kahit isang skill? Scam ba to? Habang busy si Suming sa pagreklamo sa isip niya. Nagsimula ng magingay ang mga tao. Bakit ang tagal? Anyari na. Di na nakatiis ang announcer. Sumigaw na siya. Tapos na ba ang awakening mo, iho? Pero nakatitig pa rin si Suming sa walang kwentang interface. Gigil na gigil. God tier class daw pero walang skills? Lokohan ba to? Feeling niya pinagtitripan lang siya ng system. Biglang nagbago ang screen. Feedback received daw at itutuloy na ang guidance. May bagong prompt na lumabas at tinuro ang atensyon niya sa Ring of daw defiance na lumulutang sa harap niya. Nagtaka si Suming. Biglang umilaw ang singsing. Divine artifact identified sabi ng system. At sa sandaling ma-identify ang singsing, sumabog ang liwanag mula sa panel. Isang dambuhalang golden pillar of light ang bumuwal mula kay Suming papunta sa langit. Ang napakalakas na shockwave ay humagupit sa paligid. Pati ang principal, muntik nang tumilapon at napakapit na lang. Sa itaas ng celestial stele, may nabuong higanteng, glowing multicolored star. At sa gitna nito, nagniningning ang numerong 10. Nanlaki ang mata ng principal. Nauutal siya sa gulat dahil alam niya ang ibig sabihin nito. Dumagundong ang boses niya sa microphone. Si Suming. Nag-awaken ng isang 10-star hidden class. Ang Sword Master. Nag-wild ang crowd, parang concert ng sikat na idol dahil sa balitang 10-star attribute. Level ng mga halimaw sa bansa, napatulala na lang si Jongtong. At hindi makapaniwala, samantalang yung iba, windang na. Akala niya yung 8-star awakening niya ang bida, pero heto si Suming, nilabas ang maxed out na 10-star attribute. Sana all malala. Si Principal naman, abot tenga ang ngiti. Banner year daw ito para sa Academy, Hakot Awards. Di lang sila may mga hidden classes, may Heaven's Chosen pa silang nakuha na may 10-star talent. Inamin niyang kahit hindi meta o top tier ang Swordmaster. Basta may 10-star innate talent, ang potential ni Suming ay to the moon at walang limitasyon. Bilang bonus, inanunsyo ng principal na siya mismo ang magbibigay ng full set ng cultivation items kay Suming. Sana all talaga sa freebies. Pero syempre, di mawawala ang mga bashers. Nagsimula ng kumalat ang mga bulong-bulungan ng disappointment, tinawag ng iba na sayang stats, kasi nga naman, trash tier daw ang Swordmaster class. Paliwanag nila, Jack of all trades nga, pero Master of none naman. Mediocre gaming lang. Pilit kang pag-aaralin ng ranged at close combat, hati ang stats sa physical at magic. Textbook definition ng lugi. Yung ibang estudyante, tawang-tawa sa kamalasan niya. Imagine, 10-star talent tapos napunta sa bulok na class, anyare, Lods? May ilang sumubok magtanggol sa kanya, na nagsabing, sa grind lang yan. Kapag nagsipag, pwedeng maging reliable damage dealer ang Swordmaster, at sa talent ni Suming. Kayang-kaya niyang buhatin ang sarili niya, pero binara sila agad ng mga cynics. Doble pagod daw para sa parehong resulta, baka nga sa beginner dungeon pa lang, game over na siya. Sa taas ng stage, rinig na rinig ni Suming ang mga pangmamata nila. Trash talk pa more. Lumingon siya ng bahagya, matay nagdidilim. Iniisip niya kung paano nila minamaliit ang Swordmaster class. Habang maingay pa rin ang mga marites, tumakbo si Gi palapit kay Suming. Todo ngiti siya at kinongrats ang ating bida. Siyempre, gumanti rin ng ngiti si Suming. Sabi ni Ji Yao, deadma sa bashers. Ang mahalaga, nakapag-awaken siya ng 10-star talent. Solid yun. Inamin niyang baka mahina nga ang Swordmaster class sa early game, pero sure siyang sa talent ni Suming. Chicken lang yan. Nginitian siya ni Suming ng makahulugan at nagpasalamat. Chill lang siya, hindi siya magpapaapekto sa mga haters. Tapos, bumanat siya ng medyo cryptic, ang pangmamaliit daw nila, ay eksaktong gusto niyang mangyari. Napakunot-noo na lang si Zhao sa kalituhan. Natigil ang tsikahan nila nang tawagin na ng announcer ang susunod na estudyante. Naghiyawan ang lahat ng lumabas si Ren Xiaoman, ang it girl ng school,
Nakita pang nag-cheer si Jiang Tang. Simp malala. Nag-comment si Gi sa kasikatan nito, pero si Suming, tahimik lang. Dedma. Imbes na manood, tumalikod si Suming at nagsimulang mag-walk out. Tinawag siya ni Gi, litong-lito. Huy, di pa tapos ang seremony? Sagot ni Suming ng malamig at walang lingon-lingon, not interested. Pas ako dyan. Habang papalayo siya, bumuhos ang masakit na alaala ng kanyang past life. Flashback time. Naalala niya kung paano siya ginamit ni Ren Xiaoman, tapos ay tinraidor at pinatay ng walang pag-aalinlangan. Bumalik ang sumpa niya bago siya mamatay. Buo ang loob niya, revenge arc is waving sa bagong buhay na ito. Maya-maya, naglakad si Suming sa siyudad. Napansin niyang parang walang pinagbago ang mundo sa alaala niya. Pero alam niya, may mga bagay na naiiba na. Bukod sa bago niyang class, chinek niya ang system at may nadiskubreng skill, total concealment. Isa itong legendary skill na kayang itago o palitan ang info ng gamit, class, at skills niya. Literal na cheat code. Agad niyang nakilala ito bilang isa lang to sa 4 skills na naitakas niya mula sa kanyang previous life. Biglang nag-trigger ang memory ang legendary glowing ring of Dao Defiance. Napa-OMG si Suming sa mga kamay niya, legit na sumama ang divine artifact sa time travel niya. Habang tinititigan niya ang sing-sing, biglang nag-notif ang system panel. Loading divine artifact na daw, bes. At nung na-integrate na ang ring, may new message na lumabas. Namana pala ni Suming ang portion ng skills mula sa kanyang Old Gods class. Shocked ang lolo niyo. Paano nga naman nangyari yun? Nakuha niya ang skills ng past life class niya, ang bago niyang class ay ang Sword God. Lumabas ang detailed status screen. Suming, level 1, at balanced ang stats, parang perfect build. Confirmed na ang class niya, ang Mythic World Unique Sword God, at ang talent niya ay ang overpowered na Universal Ascension. Ang skills section. 4 na malulupit na abilities, Godslayer's Blade, Total Concealment, Shadow Step, at Insightful Eye. With this info, nag-start na magplot si Suming ng master plan. Naalala niya ang kasabihan? Kapag may dalang ginto ang bata sa palengke, takaw tingin sa magnanakaw. Para iwas scam at dahil hindi pa siya max level, alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Kahit na imposibleng itago ang kanyang 10-star talent, nag-decide siyang isekreto muna ang true mythic class niya, ang Sword God. Nangako siyang susulitin ang second chance na, no more mistakes na, parang new game plus lang. Alam na niya ang galawan ang beginner dungeon challenge. Dadating sa second day after ng awakening ceremony. Sa dami ng alam at skills ni Suming. Chicken na chicken lang sa kanya ang beginner dungeon. Ang goal niya. Mag-level up faster than light at makakuha ng god tier gear. Kaya ang target niya agad, yung hardest boss ng dungeon, start pa lang, bakbakan na. Pero bago ang lahat, kailangan niya muna ng matinong sandata. Meanwhile, sa isang kwarto na amoy mayaman sa skyscraper na palace, iba naman ang ganap. Magkasama ang lovebirds na sina Jiang Tang at Ren Xiaoman. Inaasar ni Ren si Jiang Tang kung bakit dinala siya doon after ng ceremony. Pero bad trip si Jiang Tang. Huwag daw banggitin ang ceremony, kasi inagawan daw siya ng spotlight ni Suming. Pero itong si Ren Xiaoman, may binabalak na palang kalokohan. Chill ka lang, sabi niya. Kahit daw swordmaster lang si Suming, mataas ang awakening attribute nito. Sure daw siya na mapapakinabangan pa nila si Suming in the future. Na-curious naman si Jiang Tang. Anong ibig mong sabihin, Aber? Ngumiti lang ng tipid si Ren Xiaoman at may ipinakitang something sa phone niya. Pagkatingin ni Jiang Tang, nagbago ang mukha niya mula sa pagiging beast mode, naging shocked. Pinaliwanag ni Ren ang plano niya with that scary, calculating look. Kampante siyang kakagat sa pain si Suming kapag naglapag siya ng konting bait. Tapos, gaya ng dati, gagamitin na naman nila ito para sa sarili nilang kapakanan. Balik kay Suming. Dumating siya sa isang dambuhalang skyscraper na weapons market. Sumakay siya ng elevator paakyat ng 12th floor at binati ng employee ng Weapons Emporium. Pagpasok niya, nakita niyang punuan ang place ng mga newly awakened students na nagpe-prep para sa novice dungeon trial. Narinig niya ang hinaing ng ilan walang budget, mga bes. Na-realize nilang kailangan nilang magpaalipin sa dungeons para lang makabili ng matinong weapon. Pero naagaw ang atensyon ni Suming ng isang crowd na nagkukumpulan sa isang display. Pinagkakaguluhan nila ang isang glowing blue sword ang Tyrant's Frost Blade.
Isang diamond rank weapon na gawa daw ng isang high-level greatsword player. Shook ang madla sa lakas ng aura ng weapon na ito. Kaya daw nitong gawing ice candy ang dugo ng monster, pero teka, 1 million advent coins? Presyong ginto yarn. Habang nakanganga ang lahat, napasmirk lang ang ating lodi na si Suming. Alam niya kasing budol is real ang weapon na yan galing sa past life niya, at yari ang seller niyan soon. Biglang, na-interrupt ang thoughts niya nang may sumulpot na rich tita vibes na may 2 bodyguards. Confirm kung siya daw si Suming, pero ang sagot ng bida natin, sino ka muna? Pakilala naman ni Madam, siya si Jiang Lan, ang big boss ng Jiang Anan Group sabay abot ng business card. Dedma si Suming sabay sabing, sorry po, not familiar. Hindi nagpatinag si Madam at nag-announce ng malakas para marinig ng mga marites, sagot daw niya ang luho ni Suming today. Pero syempre, walang free lunch sa mundo. May kapalit ang offer, sabay, pakita ng litrato. Litrato ng isang dalagang napapaligiran ng white flowers, maladyosa ang datingan. Kapatid pala niya to, si Jiang Yuning, schoolmate ni Suming na kaka-awaken lang din. Stalker alert. Background check done na pala. At alam niyang 10-star talent ang ating bida. Sure siya na chicken na lang kay Suming ang novice dungeon dahil sa lakas nito. Dahil exclusive lang sa newbies ang entrance, may special request si Madam. Gusto niyang maging personal bodyguard si Suming ng kapatid niya para sure win sa trial. Pero walang kagatol-gatol, no thanks agad ang sagot ni Suming. Naiwan sa ere si Jiang Lan. Shock na shock sa rejection. Hinabol siya ng offer, pili ka ng kahit anong weapon. Libre ko, pero deadma pa rin si Lodi. Triggered si Madam. Paanong ang isang broke student ay may lakas ng loob tumanggi sa kanya? Nang gigil na si Madam, biglang preno si Suming. Lumingon siya with a poker face at sinabing, talaga ba? Sabay turo sa pinakamahal na item, ang Tyrant's Frostblade, yung fake sword na 1 million advent coins ang halaga, na mula sa galit. Si Jiang Lan, akala niya, hino-hold up siya ng harap-harapan. Sinumbatan siya nito, feeling mo ba worth 1 million ang serbisyo mo? Pakul lang na pinaalala ni Suming, sabi mo any weapon diba? Kung labag sa loob mo, edi thank you next. Deal is off, sabay banat ng isang malupit na. Real talk, pakisabi sa kapatid mo, galingan niya. Hindi lahat nadadaan sa pera. Sa gulat ng lahat, biglang, nawala ang beast mode ni Jiang Lan at napangiti. Bet niya ang tapang ni Suming. Inamin niyang nagkamali siya, sabay walk out with grace. Nga ang mga marites sa paligid. Grabe, napaikot ng student ang isang big-time na tao. Habang paalis, biglang nag-notif ang phone ni Suming. Pagtingin niya, galing pala sa famous na si Ren Xiaoman. Exact message na natatandaan niya mula sa nakaraan. Ang drama ng text, matagal muna ba akong gusto? Nagbago na isip ko, kita tayo sa rooftop mamayang gabi. Natawa na lang ng mapait si Suming, dahil kahit di pa siya Godslayer, galawang manipulative sadhorl pa rin si Ren Xiaoman. Buhay na naman ang diwa ng paghihiganti sa kanyang dugo kaya. Nag-send lang siya ng simpleng reply na payag na siyang makipagkita. Dahil tapos na ang usapan, binalik ni Suming ang focus niya sa paghahanap ng malupit na weapon. Dumiretso siya sa tindera at inusisa ang display ng mga sword stones parang loot box sa totoong buhay. Nag-explain si ate girl na ang mga weapon stones na ito ay parang gacha game na may chance magbigay ng silver rank weapon, pero nag-warning siya na madalas ay scam ito at puro trash items lang ang laman. Laking gulat ng tindera nang sabihin ni Suming na, yan mismo ang hanap ko, ate. Diskarte ni Lodi, bakit siya gagastos ng milyones para sa isang silver weapon na malalaos din agad? Mas big brain move kung susugal siya sa murang bato. Tipid hacks 101. Pero habang nakatitig sa mga bato, alam niyang hindi ito sugal para sa kanya. Kitang-kita niya ang hidden stats at data sa loob. Literal na wall hack sa real life. Salamat sa cheat skill na dala niya mula sa past life ang legendary Eye of Insight. Biglang nag-pop up ang system panel para i-flex ang skill na ito na kayang basahin ang tunay na anyo ng lahat ng bagay. Walang tago-tago dito. Gamit ang OP na mata, confident na dinampot niya ang isang bato. I choose you. Alam niyang presyong ginto ang regular na silver weapon, libo-libong advent coins yon. Pero dahil sa cheat niya, makukuha niya to sa presyong pangmasa. Solid na deal para sa broke student.
Habang nag-emote siya kasama ang bato, may mga epal na lumapit para makiusi. Isang blondie na mukhang extra sa drama ang nakapansin sa kanya. At namukhaan siya bilang yung maangas na tumanggi sa powerful Jong-un group. Lumapit ang blondie kasama ang mga alipores niya, at grabe makatingin, akala mo kung sino. Inasar si Suming dahil basura daw ang hawak niya. Kesyo tinanggihan daw ang sponsorship para lang magsugal sa junk shop. Tawag nila kay Suming ay tanga. Pero si Lodi, chill lang. Unbothered king ang atake. Kilala niya ang bully na to si Yang Ding, rich kid na walang magawa sa buhay kundi mambuli ng mga weaklings. Dahil naboboard siya, naisipan ni Suming na paglaruan ang mga mokong. Trip lang. Kalmadong humarap siya kay Yang Ding at naghamon ng pustahan, 5,000 Advent coins. Sigurado siyang makakakuha ng silver rank weapon sa batong hawak niya. Natahimik sila saglit, tapos sabay-sabay humagalpak ng tawa. Tingin nila kay Suming, hibang na. Hirit ni Yang Ding, 99.99% daw na basura, yan? Sabi pa niya, ngayon lang daw siya nakakita ng taong atat na atat magtapon ng pera sa wala. Simple lang ang sagot ni Suming, malalaman natin mamaya kung sino ang waldas. Kumagat sa pain si Yang Ding. Deal agad. Nagkumpulan na rin ang mga marites sa paligid. Sigaw ni Suming, bubuksan niya na to ngayon din. Bawal nang mag-back out, walang bawian. Tawa lang ng tawa si Yang Ding, mag-ipon na daw siya pambayad sa 5,000 coins na utang niya. Sa harap ng madla, inactivate ni Suming ang Eye of Insight. Gumana na ang cheat. Nagbago ang paningin niya at nakita ang nagliliyab na pulang espada na nagtatago sa loob. Sa isang malupit na sigaw, binasag niya ang bato. Boom! Sumabog ang nakakabulag na pulang liwanag at lumipad palabas ang isang halimaw na espada. Nganga si Yang Ding. Pati mga tropa niya at buong crowd, shock na shock habang sinalo ni Suming ang weapon. Nag-notify ang system, identifying the new weapon, Black Iron Crimson Sword. Isang low-grade silver weapon na may passive skill na Crimson Drinker. Lifesteal is real, kayang humigop ng dugo ng monsters para mag-heal. Naging tahimik ang buong paligid, habang nakatayo si Suming na parang main character. Hawak niya ang bago niyang espada, at grabe, aesthetic, malala ang weapon, na ito. Sa isip niya, habang may cold smirk, perfect ang laro ang ito para sa date, namin ni Ren Xian mamaya. Si Yang Ding at ang mga minions, niya. Ayun, loading, ang utak, error 404. Hindi sila makapaniwalang nakahugot si Suming ng silver rank weapon, sa bato, gotcha god, lang. Chill lang si Suming habang flex ang espada, uy, not bad, lalo na yung lifesteal. Dahil dito, bye-bye, nasa healer. Solo leveling na ang peg niya sa darating na dungeon trial. Nag-pop up ang times system panel asterisk, confirmed. Asterisk silver rank black steel sword times na may times plus 10% lifesteal asterisk. Habang si Yang Ding ay panic mode, na at hindi makagalaw, tinutok ni Suming ang talim sa kanya. O, yung pusta mo. Akin na yung 5,000 advent coins. Wasak ang ego ng bully. Napilitan siyang i-transfer ang pera. Deserve. Sabay. Walk out. Ang lolo nyo habang sumisigaw. Humanda ka. Di ko to makakalimutan. Bitter. Much. Sagot lang ni Suming, wag kasi masyadong sugarol, B. Pati yung NPC, na tindero, shock. Ilang taon na daw walang nakakakuha ng tunay na weapon doon. Gamit ang napanalunang cash, pumunta si Suming sa counter para shopping. Kasya ba tong 5,000 para sa isang scabbard? Nataranta ang assistant, oo naman po, boss. Binili niya ang Times Golden Ornate Silver Rank Scabbard asterisk. Asterisk plus points times sa times drip asterisk minus 50% times sa times durability loss asterisk. Satisfied, si Idol. Alam niyang tatagal na ang buhay ng bago niyang espada. Hawak ang sheathed sword, biglang nag-notif ang system. Gusto ba daw i-activate ang hidden function, na weapon manifestation? Decline, muna siya. Chill lang, sabi ng isip niya. Di pa, right timing. May evil grin, siya habang nagpaplano. Kailangan pa niyang level up ang rank ng laruang ito. Maya-maya, habang nag-emote sa park, real talk, si Suming sa sarili. Kahit na, awaken,
Siya bilang sword god, sad no, wala pa siyang kahit isang usable skill, pero wait, may secret weapon? Ang class niya, ang overpowered, na talent na Universal Ascension. Ito ang tunay na cheat code. Pwede niyang i-upgrade ang quality, ng kahit anong item, one time big time. Hinawakan niya ang espada, at sinubukan ang power. System notification, Universal Ascension activated. Success, ang glitch. Nakuha niya ang Crimson Drinker effect. Biglang nagliwanag ang espada ng nakakatakot na red aura. Final status. Isa na itong Crimson Black Steel Sword ng times high silver rank asterisk. Asterisk glow up times realness. Ang ability nito naging vampire mode. Kayang sipsipin ang dugo ng kalaban times on contact asterisk. Plus, may times bonus skill times na bloodthirst. Kapag nakapatay ng monster, automatic plus 5 sa lahat ng stats for 30 seconds. Buff, malala. Tuwang-tuwa si Suming sa times upgrade asterisk. Asterisk activated times na rin ang weapon manifestation. Kampante na siya. Shaken na lang ang beginner dungeon bukas. Easy money. Fast forward sa gabi. Nasa Times Rooftop Times na ng Times Academic Building Times si Suming. Nakaporma siya sa dilim, anime opening, ang vibes, kasama ang city lights, at bagong espada. Andun na si Ren Xian, naghihintay. Humarap siya sabay pa-cute, nangiti, ba't ang tagal mo naman? Riz, level 100, pero plot twist. Nawala ang ngiti, swish, ng espada ang sumagot. Screaming for her life, ang ate niyo. Buti nakailag bago mabasag ang semento na inuupuan niya. Nanlaki ang mata niya. Hoy, anong trip to? Ang sagot ni Suming. Isang malamig na tingin. Akala mo date, revenge, time na. Biglang nag-flashback ang bangungot ng kahapon sa kanyang isipan. Ang moment na nategi siya habang yakap si Jiao. At si Ren Xian. Deadma lang ang lola niyo, walang remorse. Shocked si ate girl, hindi ma-process ng brain cells niya ang nangyayari. Nagdemand pa ng explanation ang bruha, kakasagot lang daw niya sa confession, anyare. Sabay labas ng resibo. Pinakita pa ang chat history na, oo, gusto kita, tayo na. Gigil na gigil si ate, kasi nga naman, si Suming daw ang atat na jowain siya. Ang drama niya, bakit mo ko sinasaktan? Pa-victim card activated. Pero si Suming, stone cold. Nakatayo lang na parang boss, na may ngiting nagsasabing, nice try, scammer. Real talk lang, tama naman daw ang confession. Pero sa previous life, yon nangyari, te. Nag-rewind ang utak ni Suming sa love story nilang fake news. Noon, si Ren ang it girl ng campus, ang diyosa ng lahat na tinitingala. Siya naman, isang sad boy na ulila, lalo na noong after ng first awakening ceremony. Tapos biglang lumapit ang anghel, may pa-smile at tanong kung okay lang ba siya. Siyempre, si Kuya mo, feeling special. Akala niya may nagmamahal na sa kanya finally. Kaya ayun, nag-text, nag-date, naging sila. Marupok moments malala, pero basag ang fantasy nang makita niya ang picture ni Ren at Jiang Tang. Cheater pala ang peg, major betrayal. Balik sa reality, caught the drama. Nag-transform si Suming. Beast mode on, sumigaw na, puro kakasinungalingan. Binuking na niya lahat. Alam na niya ang baho ni Ren at ang connivance nila ni Jiang Tang. Ginamit lang siya. Si Ren Xian naman ay natulala. Huy, anong pinagsasabi mo? Deny to death ang peg ng lola mo sa mga paratang. Pero walang preno si Suming, tuloy-tuloy ang bardagulan. Sinupalpal niya. Alam mo sa sarili mo kung nagsisinungaling ako. Yang ganda-gandahan mong image. Fake news yan. Lumapit pa siya ng slide sabay bulong ng malupit, isa kang makapal na mukhang user at walang hiya. Dito na napikon ng tuluyan. Si Ren Xiaoman, wasak ang poise. Lumabas ang tunay na kulay, demonita mode na siya. Nanggalaiti siya, wala kang alam. Isa ka lang namang ampon. Grabe makapanglait. Dinuro pa siya, kung wala kang talent, hindi kita papansinin, no? Asa ka pa, loser. At hindi pa natapos, nagbanta pa. Ang bruha, sisiguraduhin daw nila ni Jiang Tang na hindi siya makakaligtas sa pang-iinsulto niya. Pero si Suming, natawa lang. Smirk lang ang sagot sa banta ng villainous. Hinamon niya, sige, subukan nyo.
Pero di ba masira ang pure image mo pag kumalat to? Trending kanyan for sure. Ang linyang. Ito ang tumapos sa pasensya ni ate girl. Sa sobrang gigil, dinampot niya ang espada sa semento at sinugod si Suming. Patayan na to. Habang papalapit ang talim, naisip ni Suming, gaya-gaya puto maya, ganito rin ang galawan niya sa past life. Pero iba na ngayon, boy. Ready na ang ating bida. Bago pa tumama ang espada, bumulwak ang pulang enerhiya. Stop dance ang peg ng espada sa ere, gulat si Ren Xiaoman. Kampanteng sinabi ni Suming na nakita na niya to. Alam na niya ang galawan nito, Tridor noon, Tridor pa rin ngayon. Ting. System Notification, Crimson Drinker Ability, activated na mga lodi. Gumapang ang pulang usok mula sa espada at pinalibutan si Ren Xiaom parang ahas. Trap card activated. Sa oras na tinarget siya ng weapon skill, game over na ang destiny niya. Humagupit ang enerhiya, straight sa mukha niya. Sa pool. Tilian ang bruha. Ang mukha ko. Sira na ang beauty ko. Aray ko po, deserve na deserve. Nang bumagsak siya sa lupa, nakatayo lang si Suming sa ibabaw niya, malamig na sinabing, ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Handa na sana siyang ideklara na. Ito ang simula ng paghihiganti niya, nang biglang putulin siya nito, sumisigaw na ipapapatay siya kay Jiang Tang. Pero si Suming, walang kagatol-gatol na pinabalik lang ang espada niya, na bigla na lang nag-teleport sa inventory niya. Astig, pagkatapos, umikot siya at lumakad palayo. Sabihin mo kay Jiang Tong, kahit anong oras handa siyang lumapit, hihintayin ko siya, ang banta niya. Idineklara niyang ang atake niya ngayon ay ang pahabol niyang pamamaalam. Habang iniiwan siyang umiyak sa rooftop, naisip niya, ang talim na ito ay hindi lang pumuputol ng kalaban, kundi pati na rin ng pagmamahal na minsan kong pinahalagahan ng labis. Maya-maya, biglang nag-pop up ang isang notif sa phone niya. Isang gift mula sa academy. Bongga. Mula pala kay Principal Wang ang message, binabati siya sa pagkagising ng kapangyarihan niya at may kasamang reward package para sa beginner dungeon. Ang package na yon ay may isang fortification pill, isang combat gear package, at 10,000 advent coins. Swerte! Kinaumagahan, alas 6 pa lang, hawak na ni Suming ang fortification pill mula sa principal. Pinuri niya ang kabutihang loob pero amoy sentimiento daw ito. Kawawa kasi raw nagising ang mahina na Swordmaster class niya, kahit pa 10-star ang talent niya. Lunok agad ang pill, pero grabe, ang pangit ng lasa. Ang reklamo niya. Pero nawala ang pangit na lasa nang balutin siya ng gininto ang aura. May system notification na nag-pop up, nakakagulat. Nagbigay pala ang pill ng plus 10 constitution at 100 experience points, sapat para agad siyang umangat sa level 2 at bigyan ng 10 libreng attribute points. OP. Habang nag-update ang status screen niya, isang bagong passive talent ang umilaw, Innate Sword Body. Ibig sabihin ng talent na ito, natural na may espada siyang nabuo sa puso niya, na nagpapahintulot sa kanya na matuto ng kahit anong skill ng espada ng walang hadlang. Tuwang-tuwa si Suming, na pagtanto na, tulad ng inaasahan sa 10-star talent niya, kayang-kaya niyang matuto ng skills sa simpleng pag-level up lang. Ang lupit. Busog sa bagong kumpiyansa, ngumisi siya at nagdeklara, humanda kayong lahat. Sa Novice Dungeon, ipapakita ko ang tunay kong lakas. Nakarating siya sa First Academy's Novice Dungeon area, isang buhay na plaza na punong-puno ng estudyante at mga portal. Maya-maya, may lumapit sa kanya na grupo ng kaklase niya. Sila rin yung mga estudyanteng ng asar sa klase niya noon, ngayon, todo lambing na gustong mag-team up. Nakuha ang vibes. Puro papuri sa 10-star talent niya at sa gift ni Principal, madali daw ang dungeon. Sige lang, ganiyan talaga. Inalok nila ang sarili nilang klase. Para suportahan ang kunwari mahihinang puntos ng Swordmaster, umaasang sasama sa kanya para sa mataas na score. Amoy oportunista. Nandidiri si Suming sa kaplastikan nila, naalala niya kung paano siya minamaliit kahapon. Blanko niya silang tinanggihan. May team na ako, ang sagot niya. Boom! Narinig ni Ji Yao ang sinabi niya, kaya dali-dali itong lumapit na gulat kailan ka nagka-team, ang tanong niya. Paliwanag niya, maaga siyang dumating para lang siya ang unang makapag-aya sa kanya na mag-team up. Aw! Nagulat si Suming.
Sinubukan niyang magpaliwanag. Hindi raw para sa usual na rewards ang mga layunin niya, at nag-aalala siya na baka masaktan ito. Tapos, lumapit siya at bumulong ng tunay niyang balak. Balak niyang harapin ang dungeon, mag-isa. Solo flight. Habang iniisip pa ni Jiao ang revelasyon, bigla silang inistorbo ng isang blue-haired na estudyante, na may kumpiyansang ngiti. Nagpakilala siya bilang si Yans, isang 9-star Demon Hunter Ranger, at formal na inanyayahan si Suming sa team niya. Nakilala ni Suming si Yans sa nakaraang buhay niya, kaya walang pag-aatubili, diretsahan niyang tinanggihan ang alok nito. Sorry na lang. Bago pa makulit pa si Yans, biglang humarang si Ji. Lakas makabakod ni Ate Gi. Inakbayan niya si Suming sabay declare sa lahat na, "Hoy mga asungot, taken na to sa party ko, kaya back off." Tiklop agad ang mga haters. Pati si Yans, napilitang mag-sorry at nag-walk out of shame. Nang mawala na ang mga usisero, napatingin si Suming kay Ji na may halong paghanga. Iba talaga ang datingan kapag reliable ang teammate. Pero chill lang sila. Sabay sulyap sa orasan si Suming. The waiting game is over, malapit na magsimula ang main event. Right on cue, isang dambuhalang blue portal ang nag-swirl to life, parang entrance ng mga alamat. At boom! May system announcement na ang 127th Novice Dungeon Challenge ay official ng simula. Biglang nag-pop out sa portal ang holographic broadcast ni Principal Wang, ang big boss ng school. Diyos ko, mukhang bagong gising si Tanda. Nag-sorry pa sa oversleeping bago in-explain ang rules ng mandatory one-day trial. Lahat ng students ay auto-registered na, at sa loob ng dungeon. Doon na magkakaalaman ng galing dahil point system ang labanan base sa contributions nyo. Payo ni Principal, mag-party up na kayo kung ayaw nyong madedo ng maaga at para matapos ang challenge within the day. Habang dumadakdak si Principal, lumingon si Gi para kausapin sana si Suming pero hala, nag-ninja moves na ang lolo nyo. Napalinggalinga siya, shook at litong-lito kung saan nagsuot ang ating bida. Wala pang nakaka-react nang biglang ideklara ni Principal Wang na, "Let the games begin." Sa isang iglap, may nag-flash na anino lagpas sa ibang students at diretsyong tumalon sa portal. Zoom! Nagkagulo ang crowd, sino yun? Sigawan sila hanggang ma-realize na ang lone challenger ay walang iba kundi ang 10-star student na si Suming. Pagpasok niya. Sa loob ng dungeon, tinamaan agad ng matinding nostalgia si Suming. Throwback feels, yarn? Naalala niya noong first life niya, halo-halong takot at excite ang naramdaman niya. Biglang may nag-echo na powerful voice, "Welcome, mga noob." In-explain nito na ang dungeon ay lugar ng panganib at oportunidad para lumakas. At para makauwi kay mama, kailangan lang naman talunin ang regular boss. Pero may pahabol na hint may hell mode para sa mga gustong mag-grind ng mas malulupit na rewards. Nag-iba ang aura ni Suming. Mata ng isang tunay na gamer. Dineklara niya ang kanyang new goal. Sa second life na ito, pipiliin niya ang pinakamahirap na challenge at kakatayin ang legendary hidden boss ng dungeon. Bumagsak siya sa isang mapuno at moonlit jungle na tinawag ng system na Raging Tide Forest, isang level F zone. Agad niyang napansin na ang mapa para sa novice dungeon ay nagbabago taon-taon. Ibang-iba ang itsura nito kumpara sa past life niya. Alam din niyang random spawn ang peg para sa bawat challenger, kaya't on the spot ang kailangang route planning. Ibig sabihin din ito, ang mga monsters na kanyang makakaharap ay puro bago, dagdag thrill at unpredictability sa challenge. Nagsimula nang mag-explore si Suming nang biglang may humarang isang formidable foe agad. Isang dambuhalang sentient tree monster na may ulo ng nagngangalit na apoy at nakakatakot na inukit na mukha. Alam niya from past life na kahit immobile ang mokong na to, kaya nitong manghila gamit ang vines papunta sa maapoy nitong bibig. Pero teka, hindi siya nandito para makipag-upakan sa lahat ng monster. Laser-focused ang lolo nyo sa ultimate hidden boss lang. Kaya naman, pass muna sa mga heavy hitters. Binuksan niya ang holographic map at nagplot ng kanyang ninja way. Kaya nga siya sumugod agad para magkaroon ng solo head start, di ba? Mission: i-scout ang bagong layout at hanapin ang mga rare items para masummon ang hidden boss. Kahit pa nagbabago ang mapa taon-taon, alam niyang ang meta o fundamental strategy para i-trigger ang boss fight ay hindi magbabago. Kailangan niyang kumilos ng mabilis bago dumagsa ang ibang students at maagawan siya ng loot. Plan set.
Walang lingon-lingon, tumalon siya sa aksyon at nag-parkour sa masukal na gubat. Makalipas ang ilang sandali, bandang 7:30 ng umaga, pumasok na rin ang ibang students. Isang babaeng may light blue hair kasama ang dalawa niyang alipores ang nagmasid sa tahimik na clearing. Napansin nilang walang ibang kampante na sana ang person dahil akala nila safe na ang area. Pero biglang nag-security breach nang may marinig si ate girl na kaluskos sa mga puno. Pagtingala ng team, shocked sila nang may bumagsak na student mula sa itaas. Yung lalaking may bitbit na hammer, bagsak lupa sabay sigaw ng help, na parang wala nang bukas. Nga ang bagong dating na team nang makita kung ano ang humahabol sa kanya. Dalawang dambuhalang daga na may nag-ulol na pulang mga mata. Dahil sa takot sa halimaw, nawalan ng tapang ang lahat at nagkanya-kanya na ng takbo for their lives. Samantala sa plaza, nag-trending agad ang panganib ng trial. Pagpatak ng alas 7:31 ng umaga, isang real-time report ang nag-flash sa portal, tatlong challengers na ang ginawang agahan ng mga daga. Ang pinakamalakas na deads ay walang iba kundi ang 6-star na si Lee Davao. Si Jiao na naghahanap pa ng team, napatulala. Dahil sa balitang may 6-star na natipok agad, nag-panic mode na si Madam. Nag-anunsyo siya na bilisan ang pagbuo ng grupo dahil kailangan ng backup ng mga nasa loob. Meanwhile sa loob ng Raging Tide Forest, total chaos at grim ang sitwasyon. Yung blue-haired girl, takbo to death ang beauty, pero solo flight na lang siya at sugatan pa. Sa sobrang panic, tuluyan na siyang nahiwalay sa mga katropa at nawala na sa direksyon. Habang pilit niyang inaalam kung nasaan siya, may naramdaman siyang kakaibang aura. Pagtingala niya, may anino ng higanteng unggoy. Bumagsak ang halimaw sa lupa, at ang mga nagbabaga nitong mata, nakatitig sa kanya ng masama. Frozen sa takot si ate girl habang pinapanood ang paglundag ng dambuhala papunta sa kanya. Sa huling sandali, napapikit na lang siya at napasana all may magligtas sa kanya. Biglang may pulang ilaw na humagibis. With main character energy, lumitaw si Suming. Isang mabilis na galaw lang ng kanyang crimson black sword, burado ang ape monster. Legit na impyerno pala ang novice dungeon na to, higit sa inaakala ng mga students. Panic attack malala ang mga baguhan nang makita nilang sabog-sabog at talo na sila. Isang malas na student ang napareklamo sa tadhana ng makasalubong ang isang Elite Level 5 bloodthirsty brown bear agad-agad sa umpisa. Mula reklamo naging tili ng brutal siyang tuhugin ng beast. Hindi lang dito nagkakagulo, bes. Sa buong gubat, naglipa na ang mga tumatakbong students palayo sa mga halimaw gaya ng Level 2 Swamp Hunter at Level 3 Tracking Hound, at marami ang na-game over agad. Baha ng SOS sa communication channels, puro desperadong report na napapaligiran na ng monster hordes ang teleport points at walang backup na darating. Sa gitna ng karahasan, naiwan sa ere si Gio, napapaligiran ng mga lifeless bodies ng kanyang teammates. Wasak at takot, napaluhod siya sa mataas na damuhan, nanginginig habang inaalala ang huling bilin ng tropa na magtago siya. Wala pang 30 minutes ang trial pero parang imposible nang may survivor sa tindi ng difficulty. Sa ibang parte ng gubat, shock pa rin ang light blue-haired girl, cornered ng higanteng unggoy. Kung kailan dadaluhungin na siya ng halimaw, sunod-sunod na hiwa ng espada ang humati sa hangin. Parang kidlat na lumitaw si Suming, nilampasan ang takot na babae at lumapag ng swabeng-swabol sa pagitan niya at ng halimaw. Napatingin ang babae, sa kanya nang may halong paghanga, iniisip na sobrang lakas ni kuya para ma-one-hit delete ang monster. Sobrang grateful, magpapasalamat na sana siya dahil nakilala niya ang nagligtas. Tinanong niya si Lodi kung siya ba ang legendary 10-star student na si Suming. Fans Club Yarn. With a calm smile, nagpa-humble effect si Suming, napadaan lang daw siya. Pero biglang seryoso, binalaan niya si ate girl. Di na raw niya ito masa-save next time kasi buhay pa yung monster. Shook to the bone si blue-haired girl nang malaman niyang alive and kicking pa ang kalaban. Paglingon niya, ayun, nasa likod na niya ang anino ng kamatayan. Nagpanik si ate at sumigaw ng rest back lang ako. Sabay karipas ng takbo. Iniwan si Suming, for the survival ang peg. Solo flight na naman si Lods. Chill lang niyang inactivate ang kaniyang Eye of Insight. Cheat mode on. Lumabas ang system panel at na-reveal ang true identity ng kalaban bilang isang mutated Ape King.
Level 3 Ferocious Beast na makunat at malakas, pero sobrang bagal naman. Gets na ni Suming kung bakit mutated ang datingan nito. Kaya pala, di tinablan ng direct hit ng kaniyang silver grade weapon. Makunat pa sa baka. Bumuelo ang Ape King at tumalon sa ere. Bagsak ang massive fists, akala mo katapusan na. Pero basic lang kay Suming. Easy dodge lang, parang sumasayaw lang sa TikTok. Napangisi si Lodi, pwede na raw ang speed ng halimaw. Kaya game siya sa isang mabilisang contest. Kalkal muna sa baul ng skills galing sa past life niya. Pinili niya ang third skill, ang legendary Hidden God Step. Sabi sa system, acceleration technique to na may 50% speed boost. Immune sa lahat ng atake at untargetable pa. Kaso nga lang, lakas makadrain ng stamina. Binalot si Suming ng nag-uulap na teal energy. Super Saiyan ang peg. Bigla siyang naglaho. Within a blink, nag-teleport siya sa likod ng litong-litong Ape King. Nang asar pa, huy, nandito ako sa likod mo. Umatungal ang halimaw at umikot para manapak, pero wala. Nag-disappear na naman si Suming parang bula. Tinitigan niya ang natumbang halimaw. Boring daw, masyadong one-sided ang laban. GG na dis. Napatulala na lang ang mutated Ape King. Shocked si Beastie. Nag-reflect ang anino ni Suming sa kaniyang takot na mga mata habang bumubuelo ang finishing blow. Tapos na ang boxing. Sigaw ni Suming sabay bitaw ng attack na humati sa monster, hati kung hati. Agad lumabas ang notification. Victory Royale for our boy. Nag-dissolve into data ang katawan at boom. May loot drop, isang low-grade bronze skill scroll. Tumayo siya sa ibabaw ng nadeds na kalaban at nag-isip. Kahit low rank, goods na rin daw ito para sa isang novice dungeon. Sayang din no. Biglang lumiwanag ng ginto ang paligid. Isang malaking first blood title ang lumutang sa harap niya. At hindi lang yan, may pa-broadcast sa buong dungeon. Trending worldwide yarn. Announcement, isang level 2 swordmaster ang nakakuha ng first kill sa Tidal Wave Forest, First Blood, baby. Sa buong sulok ng dungeon, ang mga hirap na students ay napanganga sa notification. Sana all malakas. May pabalato pa. Lahat ng players binigyan ng small healing potion. Ayuda Gaming, isang sugatang ate ang napahawak sa potion. Salamat Lord, buntong hininga niya, saved. Nagsimula na ang chismisan. Sino kaya yung mysterious swordmaster? Hula ng iba, baka si 10-star student Suming daw. Pero may mga kumontra, baka raw, ibang swordmaster yon. Basta ang mahalaga, nabuhayan sila ng loob. Clearable pala ang dungeon. Pero back to Suming, nagpanik ang lolo nyo. Nalimutan niyang may public announcement pala. Masyadong pabibo ang system. Baka mabuking ang true strength niya. Next time, gagamit na siya ng total concealment skill. Low-key lang dapat. At isa pa, nagulat siya na. After 30 minutes, siya pa lang ang nakaka-first blood sa buong server. Iba talaga ang lakas ng main character. Pero habang nag-i-speedrun siya papasok sa gubat, bigla siyang napaskar RT at huminto. Isang barangay ng level 3 dire wolves ang lumabas sa damuhan. Kung makatingin ang glowing green eyes nila, parang maniningil ng utang. Napasmirk na lang si Suming. Alam na this walking EXP ang tingin niya sa mga to. Grinding time na mga lodi. Ito na ang perfect moment para i-test drive ang bago niyang sword skill. Unboxing video ang peg. Salamat sa kanyang unique talent na Universal Ascension, na-upgrade niya ang bronze skill scroll na naluot niya sa unggoy kanina. Nag-trigger ang system notification at boom. Skill sublimation success. Mula sa trash tier, nag-transform ito into a powerful ability. Major glow up, yarn. Unlock. Nakuha niya ang low-grade silver skill, sword drawing slash. Tunog pa lang, pang malakasan na. Yung tipong anime moves ibabalik sa sheath, focus energy, tapos one-hit delete sa kalaban in a split second. Habang nagko-concert sa pag-alulong ang mga direwolves, pinakawalan na ni Suming ang kanyang bagong power. Isang dambuhalang crescent-shaped wave ng blue energy ang bumagsak sa mga sumusugod na